Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, ilondoloze, 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 zungangishilana. Ilondoloze, 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 zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Magandang gabi sa inyong lahat. Alam niyo po, Jerusalem ang ating title ngayon. The importance of Israel and why Jerusalem matters most. Very interesting subject. I guarantee you, pagkatapos nitong mensaheng ito, your perspective ay babaguhin ng Diyos. Let's worship the God Adonai of Israel. Hallelujah. Shema Yisrael Adonai Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Welcome the
גדול, אלוהי, שירו כי גדול, אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי. We believe in Trinity. שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל. ליבי ישיר כי גדול אלוהים מעל כל שם, ראוי להלל. ליבי ישיר כי גדול אלוהי. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing how great is our God. גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, יראה כי גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול גדול אלוהי. גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי. גדול How great our God is. And tonight we're going to have knowledge all the more of who God is, the God whom we believe, the God who owns heavens himself. May you continue to just listen to this live stream, because this live stream will touch you, and it will go straight to your heart, and your heart will receive breath, receive life, because the Holy Spirit is life. And His Word will give you strength and power so that altogether we can be what God wants us to be. Tonight is a night of revelation, and I pray that everyone should open their heart, the word that will be coming from the mouth of God Himself. This is our prayer for our Adonai, Yeshua, the God whom we serve, the God of Israel that we serve. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Alright, magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay Taglish. At maraming salamat sa pagkakataong ito na ibinigay ng Diyos ng church ay may ganito. Kaya palakpakan natin. Kahit ako mismo,
Nami-mesmerize ako sa mga leading ng Panginoon sa atin. God knows what you need. Alam niyang kailangan nating lahat. Kaya naman, ako po ay nakikinig sa Kanya dahil siya naman talaga ang ating great shepherd. Tayo ay Kanyang flocks on lambs. Pag sinabing flocks-based Christian ka, ikaw ay to be sacrificed. O, ibig sabihin, leader ka. Kaya, kailangan mo rin ng feeding. Kaya tayo may pastor dahil ang pastor ay nag-assign sa pagpapakain ng mga tupa ng Diyos. Kaya po kami mga pastor ay binigyan ng assignment para magpakain. Ang church ay parang restaurant. Dito kayo kumakain ng salita na magbibigay ng pagkain sa inyong mga espiritu. Dahil 3 bodies tayo, ang katawan natin nangangailangan ng pagkain, ang ating isipan, which is our mind, nangangailangan ng pagkain, at ang ating espiritu ay nangangailangan ng pagkain. Bawat yan, 3 bodies na yan, may mga pagkain. Kung hindi nyo alam pakainin yung 3 bodies na yan, you will never be complete. Dahil ay pag-ibig na walang kondisyon. Siya yung magsasagot ng mga, kung may problema tayo sa pag-ibig, sa emosyon. Emotion sa ating puso. Kung may problema tayo sa kaloob-looban natin, ang Ama ang siyang mag-take care kasi siya ang Diyos ng pag-ibig. Pag-ibig talaga ang kulang sa tao. Pag-ibig ang reason kung bakit nasisitong pag-ibig. Dapat maintindihan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay iba sa pag-ibig sa mundo o pag-ibig ng makatao. Pag-ibig ng Diyos ay malinis. Ito ay selfless. Ito ay hindi self-centered. Kaya wala dito walang kagaya ng pag-ibig ng makamundo. Iba ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay, wagas, dahil gusto niya na ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya. Ang puso mo, peace. Ang puso mo ay babaguhin, gagamutin ng pag-ibig ng Diyos. Kung naunawaan sana natin yan, sana hindi na tayo nagpo-problema nitong pag-ibig na to. So kakailangan po natin ang church para magbigay tayo ng kaalaman tungkol sa pag-ibig na to na hindi nakakasira, nakaka-restore, nakaka-heal. For His love is healing. Kung meron kayo niyan, then pareho tayong meron niyan, wala na tayong problema sa pag-ibig. Hello? Which is, ang buong mundo ay namumroblema sa pag-ibig. Tayo hindi. Dahil ang Diyos natin ay pag-ibig. Pangalawa, ang inyong mind, kaluluwa, na merong iniisip, merong emosyon, na doon tayo nagkakaroon ng problema sa ating emotion, feelings, at meron tayong sadyang binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihang pumili kung ano yung gusto natin. Dahil free will nga, ang Diyos natin ay hindi ganon. Ganon siya. Papipiliin ka niya kung saan ka maligaya, doon ka. Right? Ng tao, ang kaluluwa, which is we called mind, na nagbibigay sa atin ng trouble. Dahil kung hindi natin kayang gamitin ito, dahil kulang tayo ng kaalaman natural, we will be in trouble. Pero salamat, may church siya na nagtuturo sa iyo kung paano mo gamitin ang iyong kaluluwa or ang iyong soul. And then next is body. Walang problema sa body kasi kain tayo ng kain. Pagkain niya yan. Kaya lang ang katawan ay para siyang TV. Nung klaseng espiritu ang nag-govern sa iyo, nakikita sa katawan. Sabihin mo nga sa katabi, nakikita ko sa mga mata mo. Ikaw ay balisa. Siguro wala kang pera, no? So doon mo makita sa katawan kung ano ang nangyayari sa loob. Kung anong nasa loob, nakikita sa labas sa pamagitan ng katawan. So ang katawan natin ang ng Diyos.
At ito naman, ang kaloob-looban mo nangangailangan ng banal na espiritu. Yung banal na espiritu, impronto pag magsalita. Pero kinukuha sa salita ng Diyos. Para yung mind at saka ang iyong spirit ay magkaisa. So walang problema sa katawan kasi lalabas lang naman. Kung ano ang pinagkaisahan ng inyong espiritu at ng inyong kaluluwa, lalabas lang naman. Labas. Wala kang ilalabas na wala nakikita sa loob. Kung ano nasa loob, yun ang nasa labas. Alright, so much for that. Israel and Jerusalem. Why is it matter to every believer? Believer ka ba? Sa gabi ito, ang dalangin ko, ay my prayer, ay yung mga nakarinig ba, na magkaroon sila ng pagbubukas ng kanilang isip, puso, diwa, para i-allow nila ang salita ng Diyos na makapasok. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay ilaw. Kailangan natin ng ilaw. Kailangan na espiritu, spiritual life natin siya. Kapag ang tao walang Holy Spirit, siya ay buhay, physically, pero patay sa spirit. Wala siyang contact sa source na kung saan nagbigay sa kanya ng buhay. You are lost. But thank God, para kang payong, mapapound ka kapag si Jesus ang nakita mo. Para tayong lost, now I'm found. So Israel and Jerusalem, ang Israel po ay isang nasyon, one of the 195 nations na ginawa ng Diyos. Alam naman natin, the planet Earth is the Lord's. Planet Earth po ito ay pagmamayari ng Lord. Ang ibig sabihin ng Lord, may-ari, the Lord. At ang lahat ng sa loob ng planet Earth ay Kanya. So pati ikaw, Kanya. Kung hindi mo yan pinaniwalaan, natural, you do not consider God your Creator. Kaya nga, those who believe, they shall receive. E naniwala ako na ako ay galing sa Creator, na Lord, the owner. Kaya ang lahat sa akin, ultimo yung watch ko, ang lahat sa akin, Kanya. So doon pa lang, kapag na-recognize mo Kanya lahat, ang iyong nasa iyo, you humble yourself because alam mong wala kang iyo. Yon. Alright, so ayon po sa Bible, hindi ko alam kung ano yung Korea na yan. Nung later ko na lang nalaman na nasa ukay-ukay ko pala nakita yung Korea kasi hindi naman tayo fund noon dito. So wala akong know-how about Korea. Nakarating ako sa Korea na hindi ko alam kung ano yung Korea na yan. Hindi ko alam ang Korean language. But it was God ordained para ipakita niya sa akin ang kanyang kapangyarihan. Bawat isa sa atin may design. Bawat isa sa atin may story. Kagabi nga, I keep on panay ang pasalamat ko. Na-realize ko, wala na kaming mga pera, mga kaibigan namin nagkandawalaan na. And then nandiyan na yung bully, di ba? Kasi teacher ako sa Notre Dame, tapos bakit hindi ako magtrabaho? Lahat gustong magtrabaho ka, which is good. Oo nga naman. Pero parang may pumipigil sa'yo na wag. So, humaba ang time. And the Lord, ang maganda kasi, na-train ako sa praise and worship. Kaya nga sabi ko, hindi ko maintindihan itong mga praise and worship. Mukhang hindi nila na-encounter si Lord. Praise and worship ako. Kaya yung grupo ko noon, dyan kila Ate Loretta ako ang laging nagli-lead ng praise and worship. Sa kalilid mo, ma-encounter mo talaga si Lord sa lyrics na lang. And then kinakausap ko na siya until I found myself, kinakausap ko na ang Diyos. Kausap mo ang Diyos. Kaya pag sinabi mo, si Lord, kausap ko kagabi, gumagano na ang lahat, di ba? Parang seldom. Pero during the time kinakausap ko na siya until na-develop dahil praise and worship team nga ako. So, one time dyan sa Barrio 1, nakatingin ako sa buwan. Inausap ko yung buwan, ikaw creation ka rin. Creation ka rin, stars. Lahat kayo, believe nga ako sa inyo eh. You know, believe ako sa inyo.
I really appreciate you na kahit umuulan, bumabagyo, kumikidlat, nandyan ka pa rin. Sana makita kita sa Korea kasi noon, I was about to go, wala lang. Basta may nagbigay sa akin ng ticket, basta pumunta ka lang daw ng Korea. So, yun, diretso. Kaya, may plano pala ang Diyos sa'yo. Hindi nga ako nag-aspire na pupunta ng Korea eh. Basta na lang, may slot. There is one slot. Namatay na yung late Lach Barwani. Sabi niya, there is one slot. You know what? I believe it's God's divine appointed time for you. So I just take in the plane, and then pagdating doon, yung mga iba na ilang taon na nagpipila, agad-agad flight. Pagdating doon, bago sa akin ang lahat. Para bang pinapikit ka tapos pumunta ka sa isang, tsaka yung nagyelo, di ba? Hindi tayo sanay, mga Pilipino. So, bago lahat. But I learned to trust the Lord because worshiper nga ako. From there, alam ko naman, kahit na mag-isa na ako, wala akong kilala, I can survive. Dahil praise and worship nga ako. Nung nandun nadagdagan pa ang alam ko. Dahil doon, ikaw na naman ang pipiliin ng Lord sa mga Filipino community to lead and praise the Lord. So kakaganon mo, you will encounter Him from time to time. Israel is a nation. Korea is a nation. Then nung nakita ko, nag-review ako, wow, dami pala mga nations na ginawa ng Diyos. So particular, nakita ko iba ang kanilang mga culture. Iba ang culture ng Korean. They love kimchi. Tayo naman bagoong. Lahat. Puro lahat. Nagkaroon ako ng pastor na talagang nagbigay sa akin ng vision. Sabi ng Lord, ang church na walang vision will perish. So nagkaroon ako ng vision kung ano ba talaga ang purpose ko dun sa Korea. Binigyan niya ako ng vision. Yun ay reward mo kapag ikaw ay nakatutok sa salita. Ang salita ay parang prism. Pag nakatutok ka, sabi niya, fix ka lang. And then, nakikita mo pumapasok ka sa prism. And then I meet the God, the Lord of the Bible. I did not just read the Bible. This time, I met the author of the Bible. So it's time na mag-Bible study ako o nagpipreach ako or nagsishare ako ng gospel, nararamdaman ko talaga siya ang kasama mo. Naging persona pala siya kapag talagang in-embrace mo siya, ang salita. Israel and Jerusalem. Alam naman natin, in the Bible is a nation. History lang, konting history background. Ang Israel po ay nawala sa mapa. Maliit ito na nasyon, napakaliit, napapalibutan ng mga kalaban. At hanggang ngayon, can you imagine hanggang ngayon, way back more than 2,000 years ago, ay hindi nakikita sa mapa ang Israel. Na-erase dahil because of its enemies. So, kunting flashback lang, the gospel based on the word of God, ito yung sinabi niya about Israel. Israel is derived from the word chosen. Diba? So, the mystery of the Jerusalem, the entire house of Israel, God will cause you to come out from trouble is already fulfilled in these last days. Bago yan, diretso muna tayo sa way back when, yun, parang yun ang nagbuwag. Mga kings na sinira nila ang Jerusalem. Sinira nila ang Israel. Ang Jerusalem ay nasa loob ng Israel. So Israel is known as the chosen promised land. Ito yung promised land na binabanggit kay Abraham.
Si Abraham was idolater. Galing siya sa ibang lugar. Then, to prove na talagang sincere siya, na gusto niyang makilala ang Diyos na hindi nakikita. Idolater nga siya. So, fond of images. Pero during the time, may personal encounter siya sa Panginoon. Kaya, mind you, Abraham was not a Jewish, pero ginamit siya ng Lord. Now, yung land na yan, na Israel, is yun ang tawag sa Abraham. So, flashback, nung na-erase na meron silang mga napagdaanan na sobra-sobra, yung na-barbecue ang mga tao sa time ng mga kings na napaka-evil, like Hitler, na bake yung mga tao, sinunog, ganon. So hanggang nagkaroon na ng mga bones na, at go sa prophecy, pero bago yan, ito ang sinabi ng Diyos sa mga tao niya. Okay, anong sabi niya sa Genesis? Sabi niya sa Genesis 12:3, I will bless those who bless you. Ito ay patungkol sa Israel. Remember, Israel is a chosen. Sabi niya, I will bless those who bless you. Please listen. And I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. So in other words, promise niya ito kay Abraham. Kung under tayo kay Abraham covenant, tayo ay blessed people. Kaya huwag niyo pong isipin na ang blessing ay pera. Religion yan. Ang Diyos ang nagbi-bless. Condition, ang kanyang supply. I will bless you if you bless Israel. Yan po ang reason kung bakit tayo meron ito. Bakit yung iba wala? Ewan ko. Nagbabasa kaya sila ng Bible? Alam ko naman, nagbabasa kayo. Pero basahin niyo po Genesis down to Revelation. Ang sabi ng Lord, pray for Israel. Ibang version, pray for Israel. Because if you pray for Israel, I will bless. Now I'm a blessed person. Why? Because I keep on praying Israel. It is written. Nilagay na ng Lord dyan. If you pray Israel, I will bless you. So anong ginawa ko? Pray ako ng pray sa Israel. Hindi ko alam kung ano ang Israel. Basta pray ako ng pray kasi ang inaabol ko yung blessing. At ang Diyos ay blesser. Ang Diyos lang ang may-ari ng langit at lupa, ang nakaka-bless. Okay, tingnan natin sa Revelation. Sabi niya, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy. We believe in prophecy, mga kapatid. What is prophecy? Marami na tayo mga live stream. I-check nyo naman. Ang mga hindi, kundi ang blueprint ng Diyos sa mangyayari. Walang makakasira sa mga pinrophesy niya, sa mga mangyayari. And keep those things which are written in it for the time is near. So alam natin na yung time is near na tinatawag niya ay bababa na ang Panginoong Jesus para maghusga, judge. Mukhang bago sa inyo yan? Blessed is he. So, blessed ako dahil kapag binasa ko daw ang book of Revelation, i-bless niya ako. Dalawang verse na yon. Tama ba? So, Genesis down to Revelation, wala kayong marinig kundi I will bless you. Blesser talaga ang may-ari ng langit at lupa. Blessed is he who reads. Did I read? Yes, I read several times yung book of Revelation. That's why, because I am blessed. Because I read. Sabi niya, you read. Not only read, but you hear the words of this prophecy written, you will be called blessed. For, ano ang sabi niya? And if you keep this, I keep what I read in the book of Revelation. Day and night. Kaya pala siguro, kahit anong oras, nakikita nyo kahit ako ay nagdidisiplina, nagre-rebuke,
Hindi nawawala sa isip ko, darating si Lord. Kasi binless niya ako. Bless ka rin. Ibig sabihin, maka-experience ka na hindi siya nawawala, hindi siya nakakalimutan. Not even a single moment. I guarantee you, hindi ko nakakalimutan ang Revelations 1 to 22. Until namumuo na ang aking imagination that keeps me preaching and my declaration. So blessed ako. Sabi niya sa Psalms 1. Daming blessing dyan. Kung gusto nyo maghanap ng pera, hanapin nyo ang may verse na pera. Okay? Kung gusto nyo maghanap ng Diyos, marami ding verse na makikilala at makikita nyo ang Diyos. Kung gusto nyo na i-bless kayo, maghanap kayo ng blessing scripture dahil nandun ang blessing. Eto na naman, blessed is the man who walks in the counsel of the... blessed is the man who does not walk in the counsel of... Thank God, sinunod ko to. Hindi ako nakikinig sa mga ungodly people. So, blessed na naman ako. Nor stands in the path of sinners. Kaya nakita-biyok ako. Kapag alam ko yung mga salita mo, tulad ng panalangin mo na puro sama ng loob, papanalangin mo, hindi naman tamang panalangin, awayin talaga kita. Kasi wala naman, di naman marinig ng Diyos yan eh. Yung mga panalangin ninyo na galing sa mga sama at mga imo-imo ninyo, hindi yan makarating sa Lord. So kaya hindi ko ginagawa yan. Kaya blessed ako. I can pray for hours in one setting. Yan ang blessing ko. Siyempre, sa haba ng prayer ko. Pero dahil blessed ako, may nakikita ako, may nararamdaman ako, dinadala ko ng banal na espiritu tuwing manalangin ako, kaya ay possible ayoko nang tumigil. That's the blessing of God. Nor sit on the seat of the scornful. Pag alam kong chismosa ka, I cannot stay with you. Maya ang chismosa kasi sabi ko, pwede bang mag-pray sa'yo? You end up everything, so give him a clap offering. But his delight is in the law of the Lord. My delight is to see the principle. Gusto ko marami akong verses. Gusto ko marami akong alam na promises. That's my delight. And so, in the law, I meditate day and night. I always imagine my prayers. Like, Lord, supernatural, bless me. Your blessing is like rain from above. So, shower of rain yung ini-imagine ko, that's meditation. Imagination is meditation. Kayo ba? Ano minimeditate ninyo? Day and night. Kaya blessed ako kasi day and night, minimeditate ko yung promise niya na ako ay yayaman. Siyempre, di ka naman, you're going to listen to the Holy Spirit kung anong gagawin mo. Kasi siya ang iyong coach. Alam niya kung saan kunin ang pera. Alam niya kung anong gagawin mo para makuha mo yung pera. Or ang material things na kailangan mo. At sasabihin ka niya yung bibig mo. Huwag parang imbornal, ang ganda mo pa naman. O, di ba? So, correct. Ng koreksyon sa Holy Spirit, that's a blessing. That's why I meditate the word day and night. Kahit yung Psalms 1 na lang. Season and out of season. I see to it na nasa salita ako para hindi ako malalanta. At kahit negative dito, negative dyan, negative dito, negative dito, negative dito, talagang ako ay protected because I am blessed. Because I meditate the Word of God and I do not listen to the worldly stuff. Kahit nasa cellphone ako, hindi nyo ako makikinig ako sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. I even delete things na alam ko namang wala namang importante yung nasa ano. I delete that.
Ayokong maano siya sa line ko. Kung i-delete man din ako ng mga taong wala sa line ko, okay. Tama ba? You need to make a choice. Nakikita ng Lord dyan kung gusto mo na maging malinis ang line mo. Blessed ka. Tanggalin mo ang alam mo, may mga puwet, may mga kung ano-ano dyan sa Facebook, tanggalin mo yan. You have the right. Pag nalinis mo yung line mo, talagang bubuhusan ka ng Lord ng kanyang promise. Do that as a Christian. Do not compromise with the word. Kala ko lumilindol na eh. Psalms 48, 1-2. Ito na naman. Blessed is the man. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God. Alam niyo naman ako, I am praising here, praising there in Coronadal City, South Cotabato Gymnasium, at kahit saang lugar, I praise Him boldly. That's why I am blessed. Of our God. That's why Jerusalem means so much to God. Because He declared that Jerusalem is the city of Him. In His holy mountain, Mount of Olives, beautiful in elevation, the joy of the whole earth is Mount Zion. Alam niyo ba ang Mount Zion spiritually is yung mga praise people. Yung churches or grupo ng mga taong walang ginawa, magtamburin 24/7. Talagang relyebo yung mga yan doon sa Mount Zion. I was there. Kaya I'm so blessed na nakakita ako. At ang gaganda ng mga Israelites na mga bata, nagtatamburin. They are so like manika. They are so like, ang gaganda ng kanilang mga, ang ganda ng mga ilong. Lahat talaga naman. Sabi ko, nalulula ako, ang gaganda nila. Pero they are warriors. Bata pa lang sila, they are exposed in the historical story of Israel as warrior. Kaya obviously po, sinabi ng Diyos dito daw tayo tututok. Nung nalaman kong na warrior pala ito, war, battlefield ang Israel, talagang nung pumunta ako doon, ang mata nila, ganyan pala ang mata ni Jesus. At saka yung mga bata, ini-interview ko, ang lahat ng alam nila, it's all about yung pang-aapi sa kanila na ayaw nilang maapi uli. So 1947 po, ay na-rebirth ang nawala sa mapa na Israel. Anong nangyari? Sa dami ng history, nandoon, kung gusto niyo pang malaman, mag-research kayo, na bumalik ito 1947. And thank God, to make the story short, 1967, nagkaroon sila ng mga pakunti-kunting pagtitipon. Kasi di ba parang walang tao, puro skeleton na ang nandun kasi binake nga sila. So nagka-scattered ang mga Jewish people dahil doon. And then 1948, nagporma uli. And until now. From there, dumami, yung prophecy na babalik ang mga Jewish people. Kasi nag-abroad silang lahat talagang kung saan sila nakisiksik na nation dahil binubumba sila lagi. Pero ang promise ng Lord that you are my chosen one. Prophesied, at ito ngayon nangyayari, nakikita natin, bumabalik ang mga Jewish people sa Israel. In fact, sila itong high-techno na city. Pero siksik-liglig, the blessing of God is there. Pag pumupunta kami sa mga mountain, sa ibaba ng mountain, daming water. So, very clear na water. Pero pag tingin mo sa disyerto, parang disyerto. Pero sa loob pala may mga restaurant, may mga na ngayon, tsaka yung kanilang mga, sa atin, MRT, sa kanila yung tube, na parang yung iniinom natin na medicine, capsule, iba-ibang color. Parang pag talagang nandun ako, one day, God given me the chance to date with the Lord. Ako mag-isa with all fear and trembling. Dahil syempre, nakakatakot ang mga tsura ng mga Jewish at maraming mga international people na medyo wild.
Mag-ingat ka rin kung nandun ka ngayon. So, hindi naman lahat kasi believers. But, enjoyed one whole day. Kain ako ng ice cream. Doon ako, sumakay ako doon sa tube na yon. And then, yung pala parang kidlat, nandun ka na agad. So, hindi mo ma-enjoy yung ba? Gusto nila yung maka-enjoy naman, makakita naman Pero yung kung gusto mo, doon ka, talagang pagpasok mong ganon, may makita ka rin naman, pero yung pag-andar na ng talagang parang speed. So, doon ko naramdaman, ganito pala ang Holy Spirit. Speed. Nandun ka na. So, high-tech masyado ang Israel. Especially sa Jerusalem. This is known as the city of God. So, the city of the great king. Okay, tandaan nyo? Beautiful in elevation, the mountains, the joy of the whole earth. At saka sa ibang version, dito niya nilagay ang pangalang Jehovah. Kaya, city of God siya. Jehovah in Greek, ukit sa mga bato. Noon, pag kayo ay mag-journey, kapag pumunta kayo ng Israel, puro bato ang makita ninyo, meron mga letters na pre-preserve sila. The olden times, the ancient times ng mga tao, they write in a letter sa mga bato. Puro rocks talaga ang and then the only city written, literal, na sinulat ang pangalang Jehovah. At sinabi niya, that men know that lahat ng mga tao, sabi niya, kay Abraham ba niya sinabi? Kanino niya sinabi? That men may know that thou whose name alone is Jehovah. Dito nangyari ang word na Jehovah. Huwag kayo magano ng Jehovah. Yan, ginawa ng mga tao religion. Pero ang Jehovah po ay pangalan ng Diyos na inukit niya sa bato at doon niya inukit sa Jerusalem. That's why Jerusalem is the city of God. Are you blessed that you came tonight? Sumigaw naman kayo, salamat Lord. Sabi niya, thou art the most high over all the earth. Therefore, He is the Messiah of all the earth. That is the meaning of Jehovah. The God of all the earth. Kung hindi ka, kaya God is a God of understanding. He provide archaeologists, historian, and also the government. Kasi ang mga gobyerno nung araw ay Romans. And they keep on invading the parts of Israel. At sila yung nagpapahirap sa mga Jewish people. But the Bible said that Jerusalem it's time for us to appreciate Jewish people. Kahit hindi natin sila kilala, ayon sa Bible, sinabi dito na ang Jewish people ay dapat nating pasalamatan. Ano bang binigay ng mga Jewish people sa atin? By the way, kung pumunta kayo, nasa Bible po, they given us the Word of God. Kasi doon na imprinta ang Bible. Coming from Arabic to many languages until we reach English and to our own dialect. Na-translate po ang salita ng Diyos. Pero originally, ang mga sumulat ay mga Jewish people. Yan dami mga Jewish rabbi doon, mga teacher, mga high intellect na mga teacher. Na sila yung original na nag-form ng lahat ng mga stones according to the historian. Kapag pumunta kayo doon, ang daming history at lahat ng mga story na nangyari sa this nation. Masabi mo talaga, napaka-importanting nation ito. Sobrang liit. Kinakalaban ng lahat ng mga nasyon na kapalibot. And yet, very important at significant ang Israel na to. So yan pa ang binigay sa atin, the Word of God. So thank God for the Jewish people. Siyempre, doon sila ang sumulat ng libro. So they given us what? Isaac and Jacob. Silang nagbigay sa atin ng Isaac at Jacob. Ano ba ang meaning ng Isaac?
Ha? Laughter, joy. Jacob, oro. Ha? Deceiver. Oh, yon. The Holy Spirit and the deception. Yon ang binigay nila. Which is very, very important sa ating pagka-Kristiyano. Isa pa, binigay sa atin ay ang Old Testament prophets. Nung araw, ilang dekada, century din, ang talagang naghirap ang Israel. Because they don't believe in the prophets. They believe in the law. The 10 tablets. 10 commandments. So, ang government, ang Roman government, that's why hindi sila nakakuha ng original na story kung saan ba talaga sila galing dahil hindi sila naniniwala sa propeta. Spiritually, ginagamit ng Diyos ang prophets to be the media. Ipapaabot ng Diyos ang kanyang gustong ipaabot sa pamagitan ng propeta. So that's why we believe in the prophecy and the prophet. Muslims, ang believe nila na si Jesus ay isang propeta. Yes, totoo po yan. Naging propeta siya. Kasi pumunta siya, di ba? At sinabi niya ang message. Kasi sent by God siya, prophet. Pero if you follow this prophet, sabi ko sa mga Muslims, kahit doon I challenge you, sundan niyo si Prophet Isa Al-Masih. Sundan mo lang. Basahin mo lang kung ano yung mga sinabi niya dyan. Then you found at the end that He is the Lord. Sana maraming nakakarinig ng mga Muslim. They gave us Old Testament prophets. Ito sila ang nagdala ng message coming from the original kung paano pumunta si Jesus. I mean, ang story ni Abraham at lahat. Ang mga ritually. Kaya hindi sila naniwala. That's why naging sila ng law under the government. So nandun, na-bake sila. Sila ay pinatay, walang kalaban-laban, walang pag-asa, walang lahat. Slave sila. But thank God, noong 1948 natatag uli. At alam natin, pag under the law, ibig sabihin you're dead. Kaya namatay sila. Under the law Okay? Alright. Na-scatter sila because they don't believe in a prophet. Prophet brings what? Breath of God. The Holy Spirit is life. That's why nagtatag siya ng fivefold ministry to serve us in order for us to be built into a spiritual being. So first, Jesus, the first Christian family. At binigyan din tayo ng St. Paul. Sa pamagitan ng Jewish people, binigyan tayo ng St. Paul, si Saul na convert into Paul. Kaya ang tawag sa kanya ng mga Romans is St. Paul. Alam niyo po ba ang saint? Ang saint ay sent one. Set apart, sent one. St. Paul and the 12 disciples. Yun ang binigyan. Can you give a clap offering? So ang dami niyang binigay ng mga Jews. It's time for us to give them thanks and recognize that truly Jewish people had made a big, important role in our Christianity. So that is the truth of Israel. Jehovah, the name. And Jerusalem is the city where Jesus rode also on a donkey. Doon sa Jerusalem. That's why napaka-importante ng Jerusalem naman. So it is where He died also. For you and for me. He died in the place called Jerusalem. Dito po siya nag-suffer papunta ng cross. Outside the temple, the city walls, He came Mount of Olives. He's going to put His foot on that mountain of olives. Promise, prophesy. Ito na naman. Dami na ng prophecy. Ito naman ang prophecy na hindi pa nangyayari. Malapit na po. Ang dami na ng prophecy na nangyayari. Ito na lang ang hindi pa nangyayari. Yung pagbabalik niya. Rapture.
At saka ang pag-i-establish niya, come back second time, sa second kingdom, sa Mount of Olives, na kung saan siya sinuyop, doon din siya bababa. Lalagay niya yung foot niya doon, balik. Are you blessed that you came tonight? So He will establish His final kingdom. Sa dami ng kingdom, kingdom of Zerubbabel, the kingdom of so many kings had passed. Kingdom of David, na talagang inukit ni David sa mga bato. Talagang na-preserve nila. Dami-dami. Tapos lahat ng mga tao nung araw, naglalagay sila ng stone. Kasi stone sa kanila ay yung memorial. Kaya sabi ng Lord, when you go to the promised land, make me a stone of memorial. Ano ibig sabihin yan sa atin ngayon? Pag kayo ay naborn in the Spirit na at kayo ay nag-enjoy na ng eternal life nyo, gagawa kayo ng story para sa akin. Stone is your new story. Like Pastora Marlene, may bagong story. I built a new stone for my God. Yung story mo nung araw, dahil sumunod ka kay Jesus, babaguhin niya yung story mo. Yung story mo, maiiwan dito ay yung story na ang Diyos mismo. That's going to be a memory of Him. Hallelujah! So, the city of Jerusalem is the shoreline city. Ano ibig sabihin ng shoreline city? Shoreline. Ito yung line, His eternal kingdom will be established. Hindi yung mga Africa, hindi yung mga nearby na mga malapit doon, Lebanon, hindi. Jerusalem ang shoreline ng kanyang kingdom. Doon niya i-establish ang final kingdom. Lahat ng kingdoms mawawala. Sabi doon, prophecy, lahat ng kingdoms mawawala. Pero itong kingdom na to may establish forever and ever. Saan? Sa Mount of Olives sa Jerusalem. Hallelujah. Kaya importante sa atin, City of God. Hallelujah. After 1948, ilang dekada, salamat naman kay Trump dahil kinonsider niya kasi Tel Aviv po ang ginawa nilang city nung ito ay bumalik na nation. Dahil yung Tel Aviv para siyang New York. Na yung nandun yung mga fashion, nandun yung parang city siya na very progressive. So ginawa siyang capital city ng Israel. Pero salamat dahil ang talagang capital ng Israel ay tinalaga ng Diyos ay Jerusalem, the city of God. Salamat kay President Trump. Matapang siyang talagang inano niya na maging balik ang Jerusalem na maging city ng Israel. I mean, ang capital ng Israel. People are still denying until now. Alam nyo yan? The city of David in Jerusalem, kahit na pinatunayan ng mga archaeologists, kasi doon maraming archaeologists kasi nangungusap ang Diyos sa mga stones. Nangungusap siya sa mga creation niya doon. Mountain dito, mountain. Puro mountain na makikita mo doon. Parang walang kabuhay-buhay. Yung pala doon sa baba. Sabi ko, bakit kami pupunta dito? Ano naman ito? Di ba? Alikabok pupunta doon, tapos yon parang yung place ni Noah, dinevelop nila. May mga may mga lubid, yung pala yung pagkain mo mula sa sa kusina nila doon sa loob yan ng mountain. Nandun may mga tubig at saka high-tech ang mga nila. Air condition nasa loob ng mountain. Pag makita niyo yung mountain, sa ilalim niyan may mga restaurant. At saka meron donkey na kung gusto mong sumakay, just like have a ride, yung malalaking donkey na ginagamit nila noon, hanggang ngayon, nandun pa rin.
At yun, ang kanilang tourist spot kapag ikaw ay pumunta doon. So, yung food nila, Abram at saka Sarah, yung kanilang mga waitress, Sarah ang dating. Is Abraham ang dating. At ang daming mga animals dyan sa palibot, ang iingay. Parang nandun ka talaga nung sa time ni Abraham. So sinabi nga doon, Jerusalem belongs to the Jewish. The quality of different kind of life, white throne judgment ang mangyayari. Tayo ay judge, kasi doon siya bababa. At magkaroon tayo ng white throne judgment. Kung believer ka, ikaw ay judge sa iyong mga ginawa sa salita ng Diyos. Kung hindi ka naman believer, talagang judge to hell ka. Pero meron tayong judgment na kung saan re-reward tayo ng crown of life, yung mga crowns na nabanggit ko na noon pa. Then, the role of righteousness, the role kapag tayo ay talagang nag-follow kay Jesus. You have to know that. Paano naman, hindi rin ako naging ganito kung hindi ko inalam. Ano bang makuha natin sa kasisimba? Ano bang makuha natin dito kay Jesus Christ? Sigaw tayo ng sigaw. Jesus reign, Jesus, for what? So kailangan natin magbasa. Agad-agad ang mangyayari pagdating niya. In second coming. Bababa niya, ilalagay niya yung foot niya doon sa Mount of Olives. How did you treat Jewish people? Yun pala ang judgment. Hindi yung how did you treat the street children. Nung nabuksan ako, dami ko pa naman pinakain mga street children. Nothing wrong with taking good care of your talagang yun ang gusto ng Lord, pero yung pinaka objective is yung Jewish, yung kanyang kauri. Diyan pinanganak. So outside the country, the covenant, yung mga tao, yung Jewish people and the nation of Israel will be judged also. There were who blesses Jewish people. Meron din namang hindi. They will enter into His kingdom. Kaya I keep on. At first, nung nakita ko, yung driver na para akong i-rape na ganon, talagang nagkaroon ako ng trauma. Sabi ko, ayoko ng Jewish people. Naalala ko, Jesus, Jewish. So yon, nagbasa ko. Then talagang ganon pala ang mga Jewish. Talagang kung makatingin, sharp na sharp, parang agila. Ang sakit, tagos sa buto. Pag nakatingin sila. And they are arrogant. Dahil mayayaman yung mga Jewish doon. They have their own car, pero nagtataksi sila for business. So, judgment of the nation, the Jewish people and the nation of Israel will be judged also. Those who blesses Jewish people will enter into His kingdom. So from now on, kung ako sa inyo, dami nyo nang na-waste na time, you keep on blessing Jewish. Jewish. Ano ba Jewish? Then you will know your Jesus through these Jewish people. Malalaman mo ang hirap na dinanas ni Jesus nung humarap siya sa mga council, sa mga law people. Dala niya ang grasya, wala siyang mga arms, pero nakikibaka siya, lumaban siya. And He did the triumphant victory doon sa cross without using guns. Until now, we enjoy the freedom that Jesus has gotten. So sabi niya, sinabi ko na kanina, that God will bless you if you bless Israel. Like Abraham was blessed by God. At sabi niya, you are called to be blessed, to be a blessing to many. That's why our adopted in the name and in the blood of Jesus. Hindi, Pilipino nga tayo, but in culture, Jewish tayo dahil the way Jesus is praying, we follow, right? Yung communion, that is a Jewish celebration.
Kaya nga, lahat ng kultura ng Jewish, alamin natin, at meron din tayong dati wala. Belo ang meron tayo. Yun ay religion. Yung Jewish practice of how they pray. So deep and so close to God. Can you give a clap offering to the Lord? Look at your neighbor. I am born to be blessed. Dahil tayo ay nasa under ng covenant ni Abraham. Abraham was a blessed man to be a blessing to all nations. That's why he is called the father of all nations. Blessed with one father, and we have King David as our forefathers, and then we have 8 blessings according to Malachi 5. No, the blessed with blessing. Blessed is he in the book of Revelation. And all the blessings in Matthew chapter 5. 5 blessings that God has given us through the covenant of Abraham. Kailangan alamin nyo yan kasi karapatan natin. Binigyan tayo, John 1:12, will I give you the karapatan to be my children. So it's time mag-pray tayo, hindi na tayo beggar. Oh Lord, parang awa mo na. Stop that. Kapag anak ka ng Diyos, when you pray, you petition. You say, Lord, I proclaim what you have proclaimed. I have the right in your kingdom. Sing. My supernatural blessing is open and you're going to pour it out. You just say a word, God said, and I will do it for you. So yun po ang nakuha natin. Salvation is of the Jews, sabi ng book of John. Saan yan? Ito yung blessing pala. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. These are the blessings under Abrahamic covenant. Kaya pag alam, sa spirit, we are blessed kasi sisidlan tayo ng Lord. Kaya nga gusto niya tayo may uhaw at gutom sa salita para bubuhusan niya tayo, para punuin niya tayo. Then we will be blessed. Pag wala kayong hunger and thirst, hindi kayo blessed. So blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Na-notice natin, na-experience natin na matayan tayo. Tayo pa yung nagko-comfort sa mga pumupunta sa atin para i-comfort tayo. Comforter is inside of you. Yan, kaya blessed ka. Amen. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Wow, inihirit pala natin. Ito palang inheritance natin. Kaya pala, ang Diyos sinabi niya lang, mga plants, lumabas na kayo dyan sa soil. At lumabas sila. At dahil anak ka ng Diyos, gagawin mo, say the word, and the word will come to pass. Isaiah 55:11. Hallelujah. Get that principle para yan sa'yo. Hunger and thirst ang ako din. Kahit na puno ako ngayon, tomorrow, gusto kong hunger na naman ako. Kasi alam ko, hindi ko maarok ang Diyos. Sobrang laki. I want more of God. May kanta tayo, I want more of God, more of you, more of you. Parang ang OA naman, more na nga more. Sobrang laki ng Diyos. At gusto mo talaga makuha ng mas marami. And for they shall be filled when they have hunger and thirst. Gusto ko mabusog ako. That's why I always have hunger and thirst of the word. Kahit nasabihin pong alas 3 ng madaling araw, nandun yung hunger ko. Blessed are the merciful, they shall obtain mercy. Maawain ako sa taong totoo. Then hindi na ako maawain. Siyempre, magpapaloko ng habang buhay? Diba? Kaya, ito tayo naluloko tayo. Hindi, Christian ka, kahit utangan kita ng 10 beses, utangin mo pa rin ako. Di bang ganon? So, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ito yung mga blessings natin. Pure in heart tayo. That's why we can understand the word of God. We can see God. While people could not see God, they could not understand what's going on. Bakit na ng asawa, nagapalakpak pa si masayaw pa, iniwanan na nga Bakit ganun? Wala na nga siyang pera, nakangiti. Praise the Lord ng praise the Lord. Because
because your heart is pure. And you see God. You have to memorize these blessings. Ang dami. You are called sons of God. Isang malaking bagay na may magsabi, ito anak ito ng Diyos. Kasi peacemaker ka. Hindi ka gumagawa hindi ka troublemaker. Peacemaker ka magkaroon ng magiging mediator ka sa mga nag-aaway instead na pag-awayin mo sila. And then that makes you different as a child of God. Anak ka ng Diyos kapag ganun ka, peacemaker ka. Blessed are those who are persecuted for righteousness. Ay, ito talaga. Dahil si pastora parang laging tama yan. Siya na lang ang tama, kami mali. O yan. Pinipersecute for righteousness' sake. For theirs is the kingdom of heaven. So how would I feel? Ano ba ang experience ko kapag ang kingdom of heaven na sa akin? Ibig sabihin, ang government ng langit ay nangyayari sa akin. I am governed by my governor, Holy Spirit. My governor is from heaven above. That's why, sabi niya, blessed ka talaga by all kinds of evil against you falsely for my sake. Pinapaalis ako dito. Lahat ng mga leaders ko dito, can you imagine, 12 years yung iba. Tapos, gagawan ka na ng story sa labas, tanggalin nila ito, gusto nila maalis yung BCF dito. Sila, yan, matindi yun na test sa'yo. Kasama mo, ipagkanulo ka, katulad ni Judas, Barabas. Tama ba? So, that is one of my challenge. At hanggang ngayon ay nandito pa rin ako. Kaya si Papa P kagabi, hindi nga siya perfect, pero diba, kahit papano hinatid ka sa bahay mo, kahit papano, may inano ka na mga buang-buang sa bahay mo, 12 butas-butas, diba si Papa P, nagtulong para ayusin bahay mo. Nakarinig ka lang chismis sa labas na hindi nga nakatulong sa iyo eh. Mas inano mo pa si Papa P kaysa doon sa mga taong narinigan mo lang. Ganyan yan siya, ganyan. Pangit na ugali niya, ganyan. Nakalimutan mo. Namuntik na mamatay si pastora at saka si pastor na dahil yung asawa mo gumagano na ng pag hinahatid ka. Paraiso, ang layo pa naman. Gabi-gabi yan tuwing equipping the saints. Pastor, may siraulo sa labas ng bahay namin. Ang mga anak ko, nandiyan kami, di ba? But suddenly, hindi mo kilala yung nagsabi sa'yo ng negative sa pastora mo, sumama ka. Tingnan mo, pati pera mo nakuha. Tama ba? Gusto ko lang ipakita sa inyo, tao. Kasi sinasabi ko sa mga young people natin, masama na yung nanay nila, sinasabihan nila na masama yung nanay nila. Kino-confront ko yung mga bata na yan. Sabi ko, puntahan natin yung girlfriend mo kung maging mas mabait pa sila sa amin, ha? Puntahan natin. Gaganon-ganon sila. Minsan nyo lang narinig. Kami, mula sa puwet nyo, hinugasan kayo dito sa church, tapos nakarinig lang kayo ng dahil gusto nyo rin mag-fornication ninyo. Masama kami, ha? Wow! Praise the Lord. All right. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. So there will be a rewarding in heaven. That's why you have to know Jerusalem, because Jerusalem is the place where Mount Olives is. When the foot of Jesus will touch down Mount Olives, there will be judgment for nations. Alam niyo, jigsaw puzzle yan. Sa kababas, confirm, kunin mo lahat ng mga info, and then magkakaroon ka na ng imagination. Ito pala ang sinasabi ng Diyos. Palakpakan natin. So, the mystery of Jerusalem has been done sa prophecy. Sa John 4:22, you worship what you do not know. But that we worship for salvation is of the Jews. Tandaan ninyo, salvation is of the Jews. Hindi tayo Jew. Hindi pala tayo saved.
Of is property ng Jewish. Ang salvation kasi si Jesus, pinanganak na Jew. Physically. Kaya sabi niya, we need to appreciate Jewish people from now on. Do not hate Jewish. Then, hallelujah. So let's go sa prophecy. Do we believe in prophecy? This is a prophetic church. Thank God that BCF is a gospel bearer. It's a gospel Bible-based church honoring Israel. And we honor the prophecy of Jesus Christ. We are the church. The church, that Bible-based church. You become a prophet like him. You become a prophet. You go to one place and then you prophesy the word of God. And the prophecy will happen. Because we belong to the last days prophets. Hallelujah. So this is the dry bones. The prophecy, the hand of the Lord came upon me. Ezekiel is talking. Prophet Malakay. Prophet Malakay lang bang alam nyo? Daniel, ito si Prophet Ezekiel. Okay, sabi niya, the hand of the Lord came upon me. One day, nag-dream daw siya, brought me out in the spirit of the Lord. Pag lumabas ka sa spirit mo, maybe natulog siya. Right? Ito, brought me out in the, pumasok siya sa spirit. So, ang Holy Spirit, dadalhin ka. May idea kayo? Kapag nagpipray kayo, medyo nawawala kayo sa sarili nyo. Hallelujah! Kaya you need to meditate the Word day and night so that inside the Word, para siyang YouTube, para siyang tube, nadadalhin ka. Saan siya dinala? And He set me down in the midst of the valley. And it was full of bones. Puno daw ng bones yung nakikita niya. Then He caused me to pass by them at all around. Behold, there were very many in the open. Ang dami, mga bones. And indeed, they were very dry na. And He said to me, Son of man, can these bones live? Mabubuhay pa ba itong mga kalansay na ito? So I answered, O Lord, God, you know. Again, He said to me, prophesy these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, Oh, death! Dry bone lang bang dapat Oh, dry finances. O nakakuha kayo na ng idea ngayon, hindi na nagising kayo. And dry bone, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God to these bones, surely I will cause breath. God said, I will cause breath or life to enter into you. Naalala ko si Abraham. Katawan lang siya. Pinasukan ng... And He said, you shall live. That's the promise of God. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin, and put breath on you. It's like Abraham. Yung kalansay, ha? He can put flesh, pwede niyang gawa ng flesh, pwede niyang lagyan ng breath, at ito, and you shall live, at mabubuhay ka. Then you shall know that I am the Lord. As I was commanded, as I prophesied, there was a noise and suddenly a rattling. And the bones, clang, 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 clang. And the bones came together, bone to bone, knee to knee, and all are assembled. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over. Its imagination or its a dream. Sabi niya, nakita ko, and said to me, sinabihan ako, prophesy to the breath, prophesy, son of man. Son of God ka ba? Son of man ka ba? Son of God ka ba? I am a daughter of God. I can prophesy too. Hallelujah. To the breath prophesy, son of man. Say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds. Wind. To the air. To the wind. O breath. And breathe on this slain, and that they may live. So I prophesied as He commanded me, and I breathed
came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. You can relate. Makarelate po tayo. Mukhang wala kayo. Wala kang kabuhay-buhay. Wala ka pang banal na espiritu nung araw. Very dry. Watak-watak ang buhay mo. Para kang watak na bones na walang kabuhay-buhay. But someone had prophesied to you. And the wind brings you flesh. The godly flesh through the word of God. And now look at you. You are the people of Israel. Behold, O my pure graves. Hallelujah. We came from the grave of sin. And bring you into the land of promise, Israel. Then you shall know that I am the Lord. And you know, it's God who changed you, who gave you life, who made you people of God. And people, your family will see your difference from before, from the past to now. You become the people of God. And say, I'm out of my grave. Hallelujah. I will put my spirit in you. Did He? Oh, by receiving Jesus, the Holy Spirit is inside of me. And I will place you in your own land. I will put my spirit in you and you shall live. Now I'm living with the Holy Ghost. I will place you in my own land, in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. Verse. That's all. In 17 and 14, that is the highlight, the resurrection of yourself. Are you blessed today? Did God give you revelation that Israel is you? Spiritually, we are Filipino, but in those like those bones na dry, halos mabura na. Wala nang, hindi na matawag na nasyon. Halos mabura na yung pangalan mo sa Book of Life. And now, the prophecy of God is upon us. It's found in the book of Acts 2:17. Nandito na tayo sa time, sa era, na promise niya, ipupour out niya daw ang lahat ng Spirit niya. Ano ang ebidensya? That our young people will have vision, and our old men will dream. Being poured out with this Spirit, obviously, because now, nakakaroon na tayo ng revelation, kakaroon na tayo ng mga imagination, ang dreams natin, ang mga pangitain natin, which is vision, ay talagang angkop sa kanyang salita. And we, katulad ng mga nabuhay sa Israel, na mga bones na nagyan, ay naging army sila ng Diyos. Kaya tayo ay nagiging army na rin, because God teach us how to war. Can you sound? Hallelujah. Are you blessed today? Come on. Dito na tayo. May God bless you. Rise up. Children of God, a great revival for the nation Israel. Pray for Israel. So, the trumpet will sound. God of the angel armies, come and confound the enemy. Rise up, my King and deliverer. Rise up, rise up. Rise up, oh God of the angel armies, come and confound me. That's why you are equipping the saints. Rise up, my King and trumpet sound. He said, rise up. Kuma Adonai. Rise up, Lord, in this last days.
this time on, I pray that everybody will be ready. And as we continue to bless Israel, we bless Israel and we pray for Jerusalem, the place of God, the city of God, the place where His kingdom, the final kingdom of God will be settled for eternity. May God bless you with this message. May the Lord wake you up. Rise up. Amen. The shofar is ready. Actually, in Israel, they are using shofar already every now and then. So may we have spiritually shofar by spreading the gospel to all the world so that we can be a part of it. May God bless us all. Amen.